Hello guys, welcome back to my channel, Wing Pitet Video guys. Meron naman akong i-discuss sa inyo ngayon. So, ito i-discuss natin yung comment ni Mike. Tago lang siya sa pangalan na Mike. Dito siya nag-comment sa content ko na sabi ko, ano dapat gawin kapag ayaw ibalik ni agent ang passport mo. Kasi dito sa comment niya, ito basahin ko sabi niya, i-correct lang natin yung comment niya dito. Sabi niya, meron lang akong i-correct dito. Sabi niya, hindi din ibalik dahil gumastos na sila ng medical at kumuha din ng pera sa agency. So, karapatan din ng agency na i-hold ang passport. Wala pa rin karapatan sa agency na i-hold yung passport mo kasi against the law po yan. So anyway, sasagutin kita base sa batas ng ating passport. So paalala lang guys, hindi ako lawyer. Yung mga sinasagot ko dito ay base lamang sa aking pagsasaliksik or base sa aking experience. So Mike, basahin ko dito sa sinabi mo na hindi rin nila ibabalik kasi meron kang kinuha na pera at saka naka-medical ka na. So basahin ko. Sabihin na lang natin kahit naka-medical or meron na nagastos yung agency sa inyo, wala pa rin karapatan sa agency na i-hold yung passport. Against the law po yan. So ang pwede lang gawin ng agency ay kung meron silang nagastos para sa'yo ay kung yung applicant wala talaga pangbayad sooner kung ano yung kung kukunin niya yung passport niya tapos wala pa talaga siyang pera na pangbayad, pwede siyang gumawa ng promissory note. So yung sinasabi ko dito ay narinig ko to sa mga discussion ng mga lawyer, lalo nung sa Rafi Tulfo na nagdi-discuss sila about sa ganyan. So doon ko yan na panood. Pero basahin ko to ito batas to batas ng ating passport. So basahin ko sa'yo. Sabi dito, Tagalog lang kasi tinranslate ko na siya sa Tagalog. Ang sabi dito, ang dating POEA na ang pangunahing mga tungkulin ay inilipat sa DMW. DMW na ngayon yung building, di ba? Ay nagpatupad ng mga alituntunin na malinaw na nagbabawal sa mga ahensya ng pangangalap mula sa pagpigil sa anumang dokumento sa paglalakbay ng mga manggagawa. Ang mga ahensyang mahuhuling nagpigil sa mga pasaporte ay maaaring patawan ng administratibo at kriminal na parusa. Ito Philippine Passport Act of 1996 RA 8239. So, pwede nyong i-research to guys kasi nasa online naman to. Pagpatuloy natin. Binibigyang diin nito na ang pasaporte ay ari-arian ng pamahalaan. Dapat itong hawakan sa lahat ng oras ng lehitimong may-ari. Lehitimo kung pangalan mo ang nakalagay dyan sa passport, ikaw lang dapat ang may karapatan na humawak niyan. At saka yung government natin. Okay? Sabi dito, maliban na lamang kung may utos mula sa Department of Foreign Affairs o ng hukuman ng Pilipinas, ang pagkumpiska ng isang pribadong partido, halimbawa, isang ahensya sa trabaho, kinumpiska yung passport mo, nang walang legal na dahilan ay maaaring iulat sa mga nararapat na otoridad. So, pwede nyo sila, kung ayaw nyo, sabihin na natin nag-back out kayo, gusto nyo nang kunin yung passport nyo, tapos ayaw pa rin nila ibalik, pwede nyo silang i-report sa mga proper authorities, sa police, ganon. Or pumunta kayo ng DMW, ganon. So, sa sinabi ni Mike na hindi pa rin nila, kung ayaw pa rin ibalik ng agency, pwede kayo mag-complain guys. Pwede kayo mag-complain sa DMW or pwede nyong i-complain diretso sa police. Ganon. Kasi bawal talaga ang paghawak ng pasaporte. Bawal gawing hostage ang passport. Kasi yung ibang mga agency, kahit alam na nila na bawal yan, hinuhold pa rin nila yung mga passport ng applicant nila sa kadahilanan. Ito yung mga dahilan kung bakit yung ibang agency ay nag-hold pa rin ng passport ng mga applicant nila. So, basahin ko Ito. I-ano lang natin siya.
Copy and paste ko lang muna. Ay, copy and paste lang natin. Saglit lang ha. Tapos, translate na lang natin sa Tagalog. Kasi yung iba, sinasabi na mas maganda kung Tagalog ang ating ilagay. So, sabi dito, ay, sana ba? Saglit lang. So, ito yung mga kadahilanan guys ha, kung bakit minsan humahawak ng passport ang mga ahensya sa kabila ng mga legal na pagbabawal. Ang ilang ahensya ng trabaho ay patuloy na nagnanakaw o hindi otorisadong humahawak ng mga pasaporte sa iba't ibang dahilan. Pangunahing dahilan, okay, ito ha. Isaglit lang. Panagutan o seguridad. Ang ilang tusong ahensya ay ginagamit ang pasaporte bilang panangga upang matiyak na ang manggagawa ay hindi bibitaw sa deployment o hindi hahanap ng trabaho sa pamamagitan ng ibang ahensya. Pangalawa, kontrol at pagsunod. Ang pagpigil sa pasaporte minsan ay ginagamit upang pilitin ang mga manggagawa na sumunod sa mga kahilingan ng ahensya. Kahit na ang mga kahilingang ito ay halos abusado. Gayunpaman, anuman ang dahilan, ang pagpigil sa pasaporte ay labag sa batas at maaaring maglantad sa ahensya sa administratibo, civil, and even criminal liability. So, klaro yan guys, klaro. So, anyway, yun lang. Sana naliwanagan kayo guys. Sa mga nagbaback out dyan, gusto kunin ng papers, meron talagang kayong karapatan na kunin nyo yung papers nyo sa mga agency nyo kahit na meron silang nagastos sa inyo. Maliban na lang, yung ibang agency talaga ay kinukomplain nila yung applicant nila sa DMW kung lahat ay na-process na lahat tapos yung applicant hindi tumuloy. So yung iba ay nagko-complain sa DMW para mabayaran yung mga nagastos nila. So sana guys, klaro to ha. Huwag matakot na kunin yung passport nyo kasi sa inyo yan. Sundin lang natin yung batas. Pero alalahanin nyo, agency is a business. So para patas naman sa agency, kung meron silang nagastos, bayaran nyo. Pero wala pa rin karapatan ang agency na i-hold yung passport mo kung ayaw mo nang tumuloy sa kanila. Kahit nasabihin natin na meron silang nagastos. So kung meron silang nagastos sa'yo, ang pwede lang nila gawin ay pwede kayong mag-usap or gumawa kayo ng kasunduan sa barangay man yan or sa DMW or kung saan. Tapos maglagay kayo doon ng pizza kung kailan nyo gusto magbayad. Okay? So idaan sa legal way lagi. Okay guys, have a good day. Bye-bye.